Nananawagan na ang ilang residente sa Parañaque sa kanilang lokal na pamahalaan na solusyonan ang taon-taong matinding baha sa kanilang lugar. Humupa man daw kasi ang baha, makapal na putik naman ang sunod na pasakit. Live mula sa Parañaque, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nandito ako ngayon sa Baclaran sa Parañaque. Ito yung Bay Area. Sa aking likuran, dagat na ng basura. At humupa na ang mga baha dito sa Parañaque. Pero kalbaryo ang naranasan ng ating mga kababayan. Baka may makakita ng video na to, pa-share kami, lagpas tao na. Mag-aalas 8 ng gabi nitong Sabado, umabot ng lampas tao ang tubig sa Purok 3 ng Barangay San Isidro, Parañaque, bunsod ng walang patid na ulan. Yung mga taga-barracks di pa nakakalabas, na-stranded na po, may mga bata po dito. Kaya ang mga residente tulong-tulong na lumikas gamit ang lubid. Halos isang oras bago sila nakapuntahan ng mga rescuer. Ang baha, pinalala pa ng umapaw na creek. Pero ang uploader na si Vice Urmeneta, ininda ang anyay taon-taon na lang na ganitong sitwasyon. Wala pong nangyayari sa ano namin dito. Kasi lagi pong tumataas talaga yung baha. Masasabi ko lang po sa mga nakaupo diyan, gumalaw-galaw kayo, imulat niyo po yung mga mata niyo. Kayo po mga nakahiga sa maayos, kami po ito nag-evacuate, hindi makatulog ng maayos. Ang kapitbahay niyang si Arlene Kahilig, nabasa raw ang lahat ng gamit sa bahay noong gabing yon. Halos wala silang naisalba bukod sa unan at kumot. Konting ulan, yung ilog aalsa na. Ikaw wag kami ilog. Pero hindi lang ang barangay ni na Vice at Arlene ang nakaranas na matinding baha nitong weekend. Sa katabing barangay ng San Antonio Valley 2, gumaragas ang baha at lampas tao rin ng tubig. Kinakailangan pa nga magsalbabida ng mga residente na stranded. Kung sa parehong barangay, makikitang gumawa ng bangka ang ilan sa mga residente. Merong gumamit ng styrofoam para lang matawid ang mataas na tubig. Ang rider namang ito, naka-helmet pang nilulusong ang hanggang dibdib na tubig sa San Andres Street. Pauwi na raw siya ng abutan ng malakas na ulan. Hindi na rin bago ang mataas na baha sa tapat ng isang mall sa may sukat sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue. Tumulong na nga ang truck ng PNP para sa mga stranded na commuter. Ang masaklap, isang babae nahulog sa bukas na drainage sa parehong lugar. Ang lolo na yan, pinilit din lumusong sa abot binting baha. Hirap na raw siyang makasakay pa uwi, kaya mula Multinational, naglakad siya pa 4th State Subdivision. Halos 5 kilometro ang layo niyan. Binalikan ng News 5 ang mga binahang barangay. Inabutan namin ang mga naglilinis ng kalsada. Pahirapan daw ang pag-aalis nito dahil dumikit na ang mabahang putik na galing sa ilog. Mga putik at basura na lamang iniwan ng halos 10 talampakang tubig baha na rumagasa sa subdivision na ito sa Barangay San Isidro. Kaya yung mga kababayan natin at maging barangay, doble kayod ngayon sa paglilinis. Kaya si Jean, aliwali dinaya, doble kayod. Sobrang hirap. Lalo't maputik. Wala, no choice. Anong magagawa natin? Ang iba, nananawagan na sana raw, bigyan sila ng pansin dahil ang pumping station daw nila, imbis na makatulong, naging daan pa raw para lalo silang lumubog sa baha. Agarang aksyon din daw sana at hindi simpleng ayuda ang maging solusyon sa baha. Ano yun? Anong 1 kilong bigas at dilata? Ano? Wala nga ayuda dito ah. Tuwing baha, wala naman kaming ayuda ah. Dekada na raw ang kalbaryo ng Barangay San Isidro sa pagbaha sa kanilang lugar. Ang Parañaque LGU sa pamumuno ni Mayor Edwin Olivares, aminadong lumalala na ang sitwasyon sa pagbaha sa syudad. Pero nagdedeklaging naman daw sila. Ang main problem na talaga natin, kapag nag-high tide, hindi makalabas yung tubig. Kaya ang ginagawa natin, full dredging ng ating river. Continuous dredging natin, tag-init, tag-ulan, tuloy-tuloy ang dredging ng river natin. Nang idulog namin ang mga hinaing ng mga taga-Parañaque na hindi nasusolusyonan ng baha sa lungsod. Yun lang yung Pascual compound lang naman eh. Yun lang Pascual compound. Naipit kasi sila dun eh. Isa compound, na-develop yung paikot na compound rin, naipit sila, walang drainage na malabasan. Nag-negotiate ngayon ng city ng private property para gawa sila ng drainage doon. Giit pa ni Mayor Olivares, mabilis naman daw humupa ang baha. Cheryl, dahil nga sa wala ng baha, bagamat umuulan pa sa Parañaque, karamihan ng mga kapatid natin na mga bakwit ay nagsiuwian na sa kanilang mga bahay. Ilan na lamang yung natira. Pero sa ngayon ay maayos na ang sitwasyon sa Parañaque. Passable na rin ang lahat ng kalsada, kaya wala na dapat
Mabalik ko lang, Cheryl, no? Pasado alas 3 nga ng hapon kanina, nang mapansin ng sentro ng Parañaque ang biglang pagbulusok ng tubig baha, no? At ng mga basura dito sa dagat na ito, no? Ito yung pinaka tinatawag nilang parang boulevard, ano, dito sa Baclaran. Tapos napuno ito ng basura at nag-isulat siyang dagat ng basura. Karamihan ng mga basurang nakita nga natin dito, mayroong mga plastic, styrofoam, kahoy, at iba-ibang mga klase ng sachet. At ito raw ay maaaring nanggaling, sabi ng sentro, sa area ng Pasay, Las Piñas o Parañaque, at maaaring sa Cavite rin, na inagos sa lakas ng ulan itong Sabado. At ngayon lamang napansin, at ngayon doble kayo yung sentro, gumamit na nga sila ng bako, at mano-mano nga nilang kinukuha yung basura. Kung kailan nila matatapos to ay hindi pa sigurado, kung ilang araw nila hahakutin ng basura, dahil may naghihintay pa yung isang batch ng basura dito sa area ring ito, malapit sa Makapagal naman, para ganito rin kadami yun. Nilagyan lang nila ng plastic barrier para hindi na humalo dito sa tinatanggal nilang basura. Maaring pamorningan o ilang araw nilang lilinisin ito, at ang aim nila talaga mabalik sa dati ang itsura nito, ang lugar na to. Cheryl. Gary, saan nanggaling itong mga basurang ito na parang mukhang hindi na Manila Bay yan eh. Talagang tambak ng basura. Bakit daw ganito karami? Taon-taon ba nangyayari yan pag rumaragasa ang ulan? Cheryl, first time daw ito ayon sa sentro na dahil itong lugar na ito inaalagaan nila. Dahil itong lugar na ito, alam nyo naman, lugar ito ng mga pagal, papunta ng mga kasino, mga hotel, at kailangan presentable sa mga turista ang lugar na ito. No? Nagulat nga rin sila sa biglang pagdami nito. Sabi nga nila, dulot ito ng malakas na pag-ulan, dulot ng habagat at walang humpay. Kaya lumakas ang tubig at inagos itong mga basura na to. Ang tingin nga nila galing din ito sa area ng Pasay, dito kung saan katabi lang ng Parañaque, at maaaring sa Las Piñas din. At syempre, ang pinakamarami siguro na inisip nila ay maaaring nanggaling din sa Cavite na inalon papunta rito. Kasi usual na nangyayari yan, pag malakas ang ulan, malakas ang ihip ng hangin, napupunta rito sa Bay Area, dito sa Ross Boulevard, yung mga basura. Pero first time daw itong nangyari dahil lahat ng ginagawa nilang pagpigil sa pagpasok ng basura ay ginawa nila, pero nangyari nga, napasukan ng basura at nagmistulang dagat na ng basura itong lugar na to. Cheryl. Gary, nakita natin backhoe yung ginagamit nila, pero isang backhoe lang. So yan lang, sa dami ng basurang yan, isang backhoe lang ang maglilinis o maghahakot ng basura. Tapos yung nakikita din natin sa likuran mo, parang 3 katao lamang yung nag-a-assist. Ano ba yan? Mula ba yan sa LGU? Wala bang tulong mula sa national government? Yung ganito katlalang dami ng basura? Cheryl, dito kasi sa area ko, dito sa bandang kanan, malapit sa Makapagal, dito sa Metulay, ay may mga floating backhoe na nakikita tayo pero naka-standby. Pag may-ari daw yun ng MMDA pero wala kasi sila eh. Kaya wala mag-ooperate itong mga floating backhoe para matulungan sila sana sa pag-aangat at paghahakot. Itong naman, mano-manong ginagawa ng LGU ng Parañaque, yung sentro, para naman isakay sa backhoe at dalhin doon sa mga truck para hakutin at itapon na itong mga basura. Pero kung kailan nila matatapos sa dami nito ay hindi nga natin alam. At ito lang talaga yung taong nakita natin, itong mga tauhan na to, na tulong-tulong na sinusubukang linisin kung ano ang kaya nilang linisin. Sherry. Napansin din natin yung mga taong katulong dyan na naglilinis, walang protective gear. Exposed sila sa bacteria pag nagkasugat sila dyan. 'Di ba? Walang gloves. Cheryl, walang gloves. Tapos nakita tayo, nandito kasi tayo sa area ngayon, bumaba tayo, dito tayo sa pinaka-safe na area, hindi doon sa nakalubog sa baha, sa tubig dagat at mga basura. Nakita natin maraming daga na naglalaro at nagpipista dahil nakakita ng ilaw. Akala nila kung anong meron. First time siguro nila nakakita ng ilaw ng camera o ng ilaw ng mga nagbabako, kaya nakita natin maraming daga. Kaya nakita natin mga kababayan natin, itong mga taga-sentro na talagang bayani. Nilubog nila yung katawan nila, kalahati ng katawan nila, para lang masiguro na malinis. Inuna nila yung mga kahoy na tinangay nga ng agos at dinala rito sa mga pangpang. At sinubukan na rin nilang tanggalin yung mga naglalaki ang styro para naman mas madali yung paghakot nila, especially ng mga water bottle, ng mga sachet. Kung kailan nila matatapos, siguro maaaring bukas na dahil hanggang alas 10 lang yata sila ng gabi ngayon, Sherry.
Pero ano nga ang sabi ng local government? Hindi naman nila kakayanin yan eh. At saka hindi lang naman ngayong gabi o ngayong hapon tumambad dyan sa atin yung dami ng basura dyan. So bakit hanggang ngayon walang tulong from the national government? Eh kung biglang umulan ulit, madadagdagan pa yung basurang yan. Yun nga yung pinagtataka. Oo, Cheryl, yun nga yung pinagtataka ng sentro, no? Sa kabila ng pag-post sa social media, labas sa atin, pinakita na natin yung mga sitwasyon dito. Wala kasing tulong na pwedeng mag-operate nung mga bako ng MMDA doon. Ano? Bagamat may representative sila rito kanina nakita natin, talagang sentro ng Parañaque ang gumalaw kasi sila ay nakakasakop dito sa lugar. Kaya ang aim lang talaga nila, Cheryl, ay tapusin ito kung ano yung kaya nilang tapusin ngayon at maaari siguro pag-usapan nila bukas kung paano sila tutulungan ng national government para linisin ito. Marami ito, Cheryl, hindi lang itong nasa likuran ko. Pag pinanpa natin yung camera, medyo madilim na. Makita nyo, another batch talaga na sobrang daming basura. Cheryl. May tansya ba kung ilang toneladang basura yan tumambak dyan? Cheryl, sa ngayon kasi nakita ko pa lang, isang truck pa lang ang halos hindi pa nga napupuno. Kasi anong oras na sila nagsimula, medyo alas 5 na. Tapos isama pa natin yung masamang panahon, paulan-ulan. At syempre yung gamit din madilim. Kaya siguro iniisip nga natin kung ilan eh. Tinanong din natin sa sentro kanina, in-expect niya mahigit sa 10 yung magagamit nilang truck. Pero hindi sa ngayon, no? Maaaring bukas na o sa mga susunod na araw nito makumpleto. Dahil sabi ko nga sa inyo, may naka-standby pa na isang batch ng basura pag nalinis nila at maswerteng malinis nila ito ngayong gabi. Cheryl. At saka sana isipin din ng mga authorities yung kaligtasan ng mga taong tumutulong dyan na mabawasan yung basura, yung mga nakalubog dyan sa tubig or tambak ng basura. Hindi na natin makita yung tubig, puro basura na yun nandyan eh. Oo, Cheryl, nanawagan ng sentro ng Parañaque sa mga kababayan natin. Sa mga kalapit na bayan nila, Las Piñas, Pasay, tulungan sila. Siyempre, nagiging catch basin sila eh. Nandito kasi yung pinaka-Bay Area eh. Sa kanila talaga pupunta. Tulungan sila. Hindi lang dapat responsibilidad ng Parañaque ang paglilinis ng basura dito. Dapat responsibilidad ng mga kalapit-bahay nila at ng mga taga-Parañaque rin. Siyempre, napakarami nito at ilan lang naman yung tauhan ng sentro na magtsatsagang linisin ito. Parte ng trabaho nila, siyempre. Pero siyempre, kung tutulong tayo at magkakaroon ng pagkakataon na tumulong din yung iba, mapapadali sana yung trabaho. Sherry. Pero again, ulitin ko lang, Gary, sana ay, responsibilidad ng local government yung safety ng mga taong nasa likod mo. Yung exposure nila sa grabing bakterya na makukuha nila dyan. Cheryl, hindi natin natanong sa sentro kanina paano yung sistema, kung sila pa rin ba bukas ang mga susunod na araw o magpapalitan sila. Nakita ko lang talagang minomonitor ng Parañaque LGU yung mga galaw nila. Sinisiguro naman na safety sila, syempre safety first at priority nila yung mga empleyado ng Parañaque. Cheryl. Alright, maraming salamat Gary De Leon. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.